Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Purihin po natin ng Allah at dakilain at pasasalamatan ang isang Allah o isang Diyos na ang sanglibutan at ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasa kanyang huling propetang si Muhammad, sampunang kanyang mga kasama at mga pamilya at sa lahat ng mga taong patuloy na tumatahak sa kanilang landas. Mga kapatid ko, ang paksang tatalakayin po natin ngayon ay ang syurutus sala o ang kondisyon ng pagsasagawa ng sala. Bago pa man ito isasagawa, ito po ay ika-19 na paksa na ating pong tatalakayin at sunod naman dito ay ang mga nakakasira ng pagsasagawa ng sala. Unahin po natin ang mga kondisyon. Ang unang kondisyon ng sala ay papasok yung panahon na itinakda kung kailan itatakda ang sala. Halimbawa, duhur o fajr o ano pa man dyan ay pumasok na. Pangalawa ay ang pagsasagawa ng niya o intensyon. Pangatlo ay ang pagharap sa kibla. Pang-apat ang pagtanggal ng mga marumi sa katawan, kagaya ng pagsasagawa ng udu. At susunod naman doon na kondisyon ay ang pagtakip ng aura ng lalaki man o babae. At ang kondisyon na iba yung ang malinis ang katawan mula sa dumi at ihi at dugo. Ano po. So yun po ang kondisyon ng pagsasagawa ng sala, kasama doon naman yung pag-istiqbalul qibla, ang haharap doon sa qibla. Susunod naman dito mga kapatid, kung ano naman ang mga bagay na kapag ito ay nagawa, ay mawawala ng bisa ang iyong sala. Ibig sabihin, ito po ay kinakailangan ulitin. Ang pagsasalita, o pagkain at pag-inom, o pagtawa, at yung maraming pagsasagawa ng anumang bagay na hindi kasama doon sa sala. Yun po ay makakasira ng sala. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang po. At inshallah, sa susunod na paksa na ating pong tatalakayin ay abangan po ninyo. So hanggang dito na lamang at ako naman po ay magpansamantalang magpaalam na ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.